Yon, so kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong statement dito si Ping Lacson na sinasabi niya nga na walang ebidensya laban po kay Martin Romualdez. So alam naman po natin no, na itong si Ping Lacson, siya po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin nun, alam niya po yung nangyayari sa investigasyon laban nga po dito sa mga sangkot sa flood control scandal. So, mga babahan, tingnan natin to ah. So, bali ito po yung statement po ni Ping Lacson, no? Ito, basahin natin ah. Sabi dito, no solid evidence versus Romualdez. Oo, sabi niya yan. So, basahin natin. Sabi dito, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson on Sunday said, there's no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy, stressing that the Senate can only follow where the evidence leads. O, di ba? Sobrang basic nito mga kababayan. Kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, dun po tayo pupunta. Ang problema nga po mga streetwise, no, dito po sa mga anti-Martin na to, wala namang ebidensya laban kay Martin pero doon sila punta ng punta na guilty si Martin. Especially dyan sa mga bobong mga DDS po na yan. Oh, ang point kasi natin dito no, nagiging scapegoat no si Martin Romualdez kasi nga po kapag si Martin po ay na-implicate diyan sa flood control scandal, napakadali na lang pong ituro yung presidente. Especially nga po ngayon na meron pong nagfa-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. So dapat kasi naisip po kasi ito dapat po kasi naisip po dapat ng mga pro-government pero anti-Martin yung mga paglalaban nila. Pero po ito mga bobong mga DDS na anti-Martin lang po talaga, wala nang pag-asa yung mga yan. Mga tanga po yung mga yan. So ngayon para mas malinaw no, ito po yung interview ni Senator Ping Lacson dito nga po regarding kay Martin Romualdez. Tingnan niyo to. Bang mayroong pressure, kilala nyo naman ako, hindi naman ako ma-influensya kung sabihin wag nyong idawit si Speaker Romualdez. Katunayan, nababanggit nga si Speaker Romualdez, pero wala ring magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi, di ba sinabi ko, kung saan kami dadali ng ebidensya, doon po kayo. doon kami pupunta. Wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Gutesa. Apo. Si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ o sa Ombudsman o sa ICI pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon at ito'y sinumpaan niya rin, inaffirm niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya na in-implicate niya si Speaker Romualdez at yung si Saldico at yung sino-sino pa. Sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. Apo. At hindi naman ito sinupina siya. So yun nga po yung point mga kababayan no, nawawala si Gutesa. So dito nga po ako natatawa sa mga anti-Martin eh. So minsan pag-uusapan namin yan no, na ano ba, kung anti-Martin ka, anong ebidensya mo? Naniniwala ka ba kay Gutesa? Sabi nila hindi. O saan ang ebidensya nyo? Diba? So yun ang point natin. No? Dapat po kasi, tayo pa naniniwala po tayo no, na meron tayong karapatang ipahayag yung opinion. Diba? Pero yun nga lang po, kapag ang opinion nyo po nga po walang basihan, so wala na po tayo pinagkaiba sa mga DDS. O diba? Tama naman. O diba? O continue. Sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. Apo. At hindi naman ito sinupina siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, Ombudsman. Hindi naman siya sumipot. Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. Apo. O diba? Yun ang malinaw dito. So ngayon mga kababayan, no, actually no, ang point natin dito, so bintang sila na bintang kay Martin Romualdez pero lang ebidensya. So tandaan po natin mga kababayan, no? Ito may papakita ko sa inyo, no? Yan, ito. So tandaan natin ito, ha? Ito. Yan. So mga kababayan, no? Noong September 17 nga, di ba? Romualdez resigns to allow full accountability, transparency. O, di ba? So nag-resign po si Martin Romualdez sa pagiging House Speaker dahil nga po para magkaroon ng accountability at transparency. Ang problema nga po, no, sa loob nga po ng, di ba, mula September, October, November, December, January na ngayon. Ngayon January na nga po,
ginawa na po lahat ng gobyernong ito para implicate po si Martin. So nagkaroon na nga po ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon na rin po ng ICI. Pero both Blue Ribbon at saka ICI, hindi po nila ma-implicate o maidawit si Martin Romualdez dyan po sa flood control scandal. O, di ba? So yun ang rason kung bakit nag-resign si Martin dahil siya ay sinasangkot sa flood control scandal. Pero paano na po ngayon na hindi na po para siya implicated? O, di ba? So sabi kasi dito, no? Later, First District Representative Martin Romualdez on Wednesday resigned as speaker saying he was doing so to allow full accountability and transparency in the wake of controversies surrounding infrastructure projects. O, di ba? So ano bang gusto ko sabihin dito mga kababayan? Kung si Martin nga po nag-resign dahil siya po ini-implicate po sa flood control scandal, pero ngayon naman po hindi po siya ma-implicated, hindi po siya maidawit. Kahit anong gawin po ng mga anti-Martin, so anong dapat gawin natin? Sa tingin ko mga streetways, so siguro it's time na magkaroon na po ng hakbang para po ibalik po si Martin Romualdez bilang House Speaker. Kasi tandaan po natin, no, mas nagkaroon po ng moral ang House nung si Martin po yung humawak nito. Di ba? Kasi hindi natin pwedeng ibintang kay Martin kung anong kinikilos mo ng mga congressman kung sila po yung nagnanakaw. Di ba dapat nga, ang point niya dito, no, dapat nga makasuhan, no, at magkaroon ng investigasyon yung mga congressman, no, especially nga po dito sa mga sangkot po sa flood control, tulad nga po nung si Saldico, si Yap, pati yung sa part list ng construction, yun, pati yun. So dapat po inimbestigahan po yan ng House mismo. At ako naniniwala po ako na kung si Martin po yung hawak ng House ulit, ng Congress ulit, malamang mangyayari po yun. Ngayon wala no? Wala. Katawa nga ako May mga implicated na congressman pero hindi inimbestigahan ng Congress mismo. O di ba? At ang point natin mga kababayan, no? Kung pag-uusapan po natin yung majority po, ang majority po sa House, hindi si Martin pa rin po kasi ito pakita ko sa inyo, no? Ano? As of January 2026, the political party composition of the 20th Congress of the Philippines following the May 2025 midterm elections and subsequent member affiliation is as follows. Ito, napaka-importante nito. So, tingnan nyo ang pinakamaraming congressman po is lakas CMD. Di ba? 111. Pangalawa po yung NUP, 32 seats. NPC, no? 32 seats. Tapos yung PFP, mga kababayan, 28 lang. Tapos Nationalista Party, 22. So, ano bang gusto ko sabihin dito, mga kababayan? Kung pag-usapan po natin yung the whole Congress sa political party, mas malaki pa rin po yung lakas CMD na ang presidente nga po ng lakas CMD, si Martin. So kasi pag ganito po kasi yung political structure ngayon sa Congress, mas madali po kasing magkaroon ng flow ng trabaho kung yung majority po ng mga congressman sa kanilang political party kaalyado po ng House Speaker. Di ba? Hindi kasi para sa akin lang, illogical lang naman Kasi ang point natin dito, mula po nung nawala po si Martin Romualdez, nawala na po yung Quadcom. Nawala na po yung Tricom. Nawala na po yung pag-imbestiga nga po sa mga Duterte. O di ba? Nawala na rin po yung mga pag-grade sa mga smuggler ng bigas. Tandaan natin si Martin pumupunta po yan sa mga warehouse ng bigas nung meron po tayong krisis sa bigas. Kaya nga kung napapansin nyo nga po ngayon, tumataas na naman po yung presyo ng bigas kasi inuunti-unti na naman po ng mga smuggler na mag-hoard ng bigas ngayon. O ngayon, nasa na yung 35 pesos. Dati, meron 35 pesos na bigas. Ngayon, wala na. Umakat na ulit sa 42. Ngayon, inuunti-unti na naman po tayo. At walang ginagawa po dito yung Congress natin. Si Martin dati, nire-raid niya po yan. Kinakausap yung mga supplier. So yun ang point natin. Kung
Kung ang dahilan pala ni Martin Romualdez, siya po pinagbibintangan sa flood control scandal at ngayon po napatunayan po natin na wala siyang kasalanan, sabi nga po ni Ping Lacson at saka sabi rin po ng ICI. So ano pang rason? Di ba parang hindi siya bumalik? Well, alam ko lang pero ito yung ano ko yung sa looban ko Pero kayo, ang gusto ko malaman po dyan sa comment section, kung kayo ba yung nag-agree sa akin. Kayo ba, agree ba na makabalik nga po si Martin Romualdez bilang House Speaker? Kasi po, ang point natin dito, hindi naman pala siya implicated Hindi naman pala siya kasama sa pagnanakaw ng flood control scandal sabi nga po ng ICI at ni Ping Lacson. So, I think magiging fair po yun para sa akin. At para po sa atin siguro, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito na ngayon, malinaw na po talaga, no? Actually, ang nagtuturo na lang po kasi kay Martin Romualdez, si Vince Dizon. Tapos pag tinatanong naman si Vince Dizon kung anong ebidensya niya, si Gutesa. Di palpak. Pero yung sinasabi nga po ni Ombudsman Remulla na imbestigan si Martin Romualdez kasi nga po nangyari nga daw po yung nakawan during his time being Speaker of the House. So yun ay para saan medyo fair po yun. Pero hindi fair na pagbintangan po siya, nakasabwat siya ni Saldico. Pwede sabihin natin na sige, merong hindi nakita si Martin, merong hindi nakita sa ginagawa ni Saldico. Pero it doesn't mean na siya po ay magnanakaw. Di ba? Kasi kung ganoon naman pa yung logic natin, ito yung sinasabi ko palagi Bakit nung panahon nga po nung PDAP, nasangkot nga po dito at napatunayan pa nga po no, na hanggang ngayon may kaso pa rin no, na itong si Jingo Estrada at saka si Bong Revilla nakasuhan po ng plunder. Kung ganoon din pala yung logic, bakit itong si Drilon na Senate President nun, bakit hindi nila in-implicate? So napaka-unfair po nun, di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no? So pa-comment lang po sa baba kung kayo po ba agree na siguro kailangan na po ng hakbang ulit na magkaroon nga po ng isang pag-uusap para nga po maging House Speaker ulit si Martin Romualdez. So kayo po ba, agree po ba kayo doon? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Steam Replay, so pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa sunod na content. So thank you, salamat and babush.